Yan. Muli isang mapagpalang araw, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa pangalan natin Diyos, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, mga kapatid, na naaabot ng mensaheng to sa umagang to, saan man kayo naroroon, nasa mga tahanan, o maging sa mandako ng Pilipinas na naaabot ng mensaheng to, pagpalain po at ingatan kayo lagi ng ating Diyos. Patuloy na ang ating paglilingkod o yung sama-samang pagsamba sa Diyos ay hindi mahadlangan ng kahit anong sitwasyon na nararanasan natin sa ating buhay. Gaya ngayon na tayo po dito sa Laguna ay under ECQ pa rin. At bagamat ito nga yung time na dapat ay nasa Kabikulan po tayo para doon ay ipagdiwang yung sama-sama, pagsasama-sama ng ating mga kapatid doon sa Kabikulan at sa pamamagitan. Ngunit sa pamamagitan ng medium na ito, yung tinatawag na FB live streaming, ay sama-sama pa rin tayong sasamba saan man dako tayo naroroon kasama ang presensya ng ating Diyos. Amin po ba? Sa oras na ito o sa araw na ito o sa panahon ito ay inaalala ng mundo yung isa sa pinakandakilang gawa ng pag-ibig o yung the greatest act of love na kung saan ay naranasan ng sangkatauhan mula sa ating Diyos. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, ibinigay niya ang ating Panginoong Sus, ang kanyang kaisa-isang bugtong ng anak, upang kung sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso. Sa araw na ito, o yung araw na ito ng Sabado, ito yung araw na kung saan nung panahon na nangyayari itong tinatawag na Holy Week, ito yung araw na nakapag-itan dun sa araw ng kamatayan ng ating Panginoong Sus at dun sa araw ng kanyang muling pagkabuhay. Kailan ba yung araw ng kanyang kamatayan? Yon ay Biyernes. And then, yung araw ng kanyang pagkabuhay, yon ay Linggo. Kaya itong araw na ito na Sabado, ito yung sumisimbolo o ito yung nakapag-itan dun sa araw na Biyernes na naging kamatayan ng ating Panginoong Sus at yung Linggo na siya naman ay nakaranas ng muling pagkabuhay. Ano ba yung kaimportansya o yung kahalagahan ng araw na ito at maging ng mensahe ng araw na ito sa panahon ito ng Kwaresma o yung Lenten season? Ano yung kahalagahan nito sa panahon ito na tayo nakakaranas ng pandemic patungkol dito sa COVID-19 na ito? At sa panahon ito ng tinatawag na uncertainties o yung panahon ng walang katiyakan, di ba? Marami ang tawag sa araw na ito na Sabado ay Black Saturday. Yung iba naman ang tawag ay Sabat, Joyful Sabat, maraming katawagan. Ngunit anuman ang nais pa rin, pakahulugan dito, sang-ayon sa iba, ito yung araw na kung saan ay patay ang Diyos. Siyempre, yun ay kasabihan lamang. Ang sabi nga, sa araw na yung Sabado, ay nung ako'y bata, pagka unawa ko noon, sabi, ay huwag kang mananakbo. Dahil pag ikay nadapa, walang magbabangon sa iyo. Diba? Kasi patay nga raw ang Diyos. And then, sabi rin, pwede kang magkasala sa araw na ito. Kasi tulog ang Diyos, patay ang Diyos. Bagaman siyempre, alam natin lahat, mula nung nabuhay ang ating Panginoong Sus, siya ay nabuhay na habang panahon at hindi na dumating ang muli siya ay namatay. Ang araw na ito, sa panahon ng mga apostol, araw na kung saan ang ating Panginoong Sus ay namatay at bago siya muling nabuhay, ito yung panahon o araw na kung saan ang Diyos ay silensyo. This is the time when God seems silent. Ang mga disipulo nung time na yon, matapos mamatay ang ating Panginoong Sus, araw ng Biyernes, pagdating ng araw ng Sabado, nagkaroon sila ng confusion. Halo-halo yung kanilang naramdaman, nagkaroon sila ng takot, depression, dahil doon sa tinatawag na araw na ito, o yung tinatawag na Day of Silence. Kung iisipin natin yung Holy Week, ang malimit na mahalagang araw na nababanggit dito ay yung tinatawag na Maundy Thursday. Diba? Nababanggit yun yung Good Friday. And then after ng Good Friday, nalalakdawan yung Sabado, and then ang inaantay na agad ay yung Easter Sunday. Diba? Para bagang hindi mahalaga yung pangyayari doon sa araw ng Sabado.
Pero siyempre, sa umagang ito, ipakikita kung ano yung namimiss ng mga tao sa araw ng Sabado na dapat ay makita natin sa ngayon. Ang araw na ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng bahagi ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Sus namatay nung araw ng Biyernes at siya ay nilagay sa libingan. Alam natin na may himalang mangyayari sa araw ng Linggo. Diba? Alam natin na may mangyayaring pagkabuhay sa araw ng Linggo sangayon sa kanyang mga binanggit noon at sangayon sa mga pangyayaring naranasan. But siyempre, huwag na mangyari sa buhay natin yung nangyari sa buhay ng mga alagad na yung opportunity nung araw ng Sabado ay na-miss nila dahil imbis na positibo ang kanilang maging kaisipan, nagkaroon sila ng mga negative na kaisipan sa kanilang buhay. Sila'y nagkaroon ng takot. Nagkaroon sila ng confusion. Yung broken-heartedness, depression, uncertainties, lahat naranasan nila yan at dumating pa yung time na marami silang mga naging katanungan sa pangyayari bakit namatay ang ating Panginoong Sus. Sa John 20:13, sabi po rito, tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Nandun yung kalituhan, yung tinatawag na confusion dun sa kung nasaan na ang ating Panginoong Sus. Sa John 20:19, nasabi naman dito, kinagabihan ng araw din yon, na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Nung oras na yon na hindi pa dumadating ang ating Panginoong Sus, hindi pa siya nabubuhay, hindi pa nagpapakita sa mga alagad, nandun yung takot ng mga alagad. Di ba? Nandun yung kanilang pangamba. Wala silang kapayapaan, kaya nang dumating ang ating Panginoong Sus, sabi ng ating Panginoong Sus, "Peace be with you." Di ba? Ibinigay, sabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Alam nyo, ang mga disipulo, ang mga alagad, alam nila ang ating Panginoong Sus, ang siyang Mesyas. Alam nila yon. Yun ang kanilang pananampalataya. Pero nung namatay ang ating Panginoong Sus, nung dumating yung araw ng Sabado, na hindi na nila nakausap ang ating Panginoong Sus, na ang araw na yun ay tahimik sa kung ano yung sasabihin ng ating Panginoong Sus, yung kanilang pananampalataya ay napalitan ng confusion. Nagkaroon ng kalituhan. Yung araw na yun na kung saan silensyo ang Diyos, ang ating Panginoong Sus. Ngayon, isang malaking katanungan sa atin lahat. Ano yung gagawin mo kung dumating yung panahon na yung silence of God ay nasa iyong buhay? Yung sa panahon na tila baga wala ang Diyos. Yung ang pakiramdam mo ay wala ang Diyos. Yung ang pakiramdam mo ay malayo sa iyo ang Diyos. Ano yung gagawin? Noong panahon ng mga alagad, isang araw lang yon. Matapos mamatay ng Biyernes, Sabado, nasa libingan ng ating Panginoon Sus, and then Linggo, nagkaroon ng pagkabuhay. Yan ay isang araw lamang. Pero sa ating buhay ngayon na ating nararanasan, yung tila baga silensyo ang Diyos, yung tila baga wala ang Diyos, hindi natin siya nararamdaman sa ating buhay, yun ay ihigit sa isang araw. Maraming araw ng ating buhay, yun yung ating nararanasan. Kaya sa umagang to, patuloy na ipapaunawa sa atin ng Diyos. Ano yung mga katotohanan na nakapaloob? Sa mga panahon na tila baga, silensyo ang Diyos. Ano yung dapat nating itugon? Yung una, na dapat nating makitang katotohanan, kapag tila baga hindi umiinig ang Diyos o hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga pakikipag-usap, dapat nating makita na yung days of silence are part of our walk in faith. Yung panahon na tila baga tahimik o walang tugon ng ating Diyos, yan ay talagang bahagi ng ating paglalakbay, yung ating buhay pananampalataya. Di ba? Ang ating Panginoon Jesus, kinikilala natin bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. At sa ating buhay, siya yung sinasabi sa Biblia na dapat pinakatularan natin o yung pattern kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito.
At gaya ng kanyang nilakaran sa pangyayari sa kanyang buhay ng panahon ng Holy Week, ano yung makikita nating pattern na dapat maging pattern din ng ating buhay? Ano, di ba sabi, yung Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, ito yung mahalagang araw na kung saan nakapaloob doon sa napakahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Yung una, yung Thursday na kung tawagin ay Monday, Thursday. Saan ba nanggaling yung salita ng Monday? Iyan ay nanggaling sa Latin word ng kahulugan ay command. At makikita natin ang ating Panginoong Jesus noong panahon yun sa Matthew 22:39, ito yung panahon na nag-utos ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya makita nyo, yung Monday, Thursday, ito yung araw na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay nag-iwan ng mahalagang kautusan, 10 utos na nauwi sa dalawa. Na sabi niya, ang sabi ron, ano nakapaloob doon? Yung ibigin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Kaya yung araw ng Thursday, doon natin dapat makita yung kahalagahan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Maalala natin yun yung pinakita ng ating Panginoon Jesus. And then pagdating ng Friday, ito yung araw na kung ng ating Panginoon Jesus ay nagsakripisyo. Kinalimutan ang sarili para sa kapakanan ng tao. Na ito rin yung nais ng ating Panginoon Jesus na makita natin sa ating buhay na lakaran natin. Na matuto tayong magsakripisyo. Ipahayag natin yung ating pag-ibig sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ito yung araw na kung saan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun yung Friday, yun yung tinatawag na Good Friday. And then pagdating ng Sabado, ito yung panahon na kung saan sinasabing silensyo ang Diyos. Ito naman yung panahon na dapat tayo lumakad sa pananampalataya, sa panahon tila baga. Wala ang Diyos. Yung tila baga hindi natin nararamdaman. Magtiwala tayo na naririyan ang Diyos. Di ba? Minsan panatag tayo sa panahon para bagang ramdam na ramdam natin ang Diyos. Masayang masaya tayo sa paglilingkod, pero paano kung dumating yung time na hindi mo maramdaman ang tugon ng Diyos? Nasaan ang pananampalataya? Dapat magpakatatag ka sa pananampalataya. Yun yung araw ng Sabado. At pagdating ng Easter Sunday, matapos yung lahat ng iyon, ipahayag natin yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, and then magkaroon tayo ng pagsisakripisyo para sa Diyos at para sa ating kapwa, lumakad at mabuhay tayo sa pananampalataya. Pagdating ng Linggo, yan yung blessing. Di ba? Pinakamatinding blessing ng bagong buhay na kung saan meron tayo ngayon bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya makikita nyo, ito yung pattern na dapat nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus. At yung pattern na yan ay bahagi ng ating buhay pananampalataya. Na bawat kung ikaw ay isang mananampalatayang Kristiyano, i-expect mo at dapat maging bahagi ng buhay mo yung pinagdadaanan na yan. Hindi ka pwedeng tumalon sa Sunday na kung saan yung blessing ay naroon na, nagkaroon ng pagkabuhay ng maguli mula Friday nang hindi ka dadaanan Saturday. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. You cannot get the answers without going through struggles. Ganun lamang kasimple yun. Alam niyo po yung pagiging silensyo sa panahon ng ating buhay na malimit ay ating nararanasan na tila baga ang tagal ng tugon ng Diyos, yan ang may hindi panghabang buhay. Talagang may times na nariyan agad ang tugon ng Diyos. May times na naririyan din yung tinatawag na pagbibigay ng Diyos sa ating mga kahilingan. Ngayon, merong bukas, merong makalawa, merong matagal, merong taon, merong halos ay inabot na ng kahinaan ng katawan, hindi pa natutulog yung kanya. Pero kung tayo patuloy na magtitiwala, ang pangako ng Diyos, siya ay tutugon pa rin sa atin. Marami tayong mga nararanasang pagsubok sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng struggle sa ating pananampalataya. Kasi bakit? Ang tao kasi nahihirapang magantay.
Ang tao pag may hiningi, ang gusto agad makuha. Ang tao pag mayroong ginusto, ang gusto niya, matay niya agad sa kanyang buhay. Hindi tayo accustomed to sa tinatawag na waiting. Di ba? Kaya makikita nyo sa panahon ko, lalo tigit sa panahon ito, pag meron tayong gustong malaman, search mo lang ng Google, ang internet, meron ka na agad instant sagot. Meron ka na agad instant informasyon. Di ba? Pag may gusto kang makausap, saan man panig na mundo, kung ikaw ay may linya, i-text mo o i-call mo, makakausap mo. Makakatugon agad sa'yo. Diba? Yun ang gusto ng tao eh. Kaya dyan bumabagay ngayon ang mundo. Maging sa pagkain o mga pangangailangan. Pag may kailangan ka, umorder ka lamang. Nandyan ang Alibaba, nandyan ang Lazada, diba? Nandyan ang Shopee. Ilang araw lang darating sa'yo. Pag may pagkain, nagutom ka ngayon, pwedeng umorder ka, may kakainin ka na mamaya. Diba? Yan ang gusto ng tao, yan ang likas ng tao. Ayaw magantay. Mainipin. Kaya nagkakaroon ng struggle sa kanyang buhay. Ganun din sa buhay pananampalataya. Alam nyo sa Biblia, simula pa sa pagkalalang ng tao, hanggang sa kasalukuyan, ang Biblia ay hindi sarado o hindi siya pinid sa impormasyon patungkol sa tinatawag na ang blessing kinakailangan nating matanggap kapag meron kang tinatawag na pag-aantay. Sa buhay ni Abraham, napakatagal na kanyang inantay bago dumating yung pangako, yung blessing ng kanyang anak. Di ba? Ang tagal na kanyang inantay. Si David, bagaman siya'y napahira na ng langis, di ba? Inantay niya kung kailan yung tamang panahon ng kanyang pag-upo sa trono, kapalit ni Haring Saul. Ang mga Israelita, bago nila natanggap, bago dumating yung Mesyas na ating Panginoong Jesus, napakatagal na panahon ang inantay. Di ba? Ang pagpapala o yung malaking pagpapala, yan ay nasa kabila ng tinatawag na matinding pag-aantay kasama yung pananampalataya. God doesn't seem interested in our impatience. Kaya kung tayo bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga Kristiyano, sa panahon na tayo ay may mga nararanasan sa ating buhay pananampalataya, maging sa ating buhay personal, at tayo nakakaramdam ng pagkainit, pagkabagot, na dahil doon ay naapektuhan yung ating buhay pananampalataya at paglilingkod, hindi iyan ang disenyo ng Diyos para sa ating lahat. Pangalawa na katotohanan, sa panahon na tila baga silensyo ang Diyos, alalahanin natin, gaya na nangyari nung Sabado, nung Holy Week na yun, isipin natin, we are in the middle of God's plan. Naniniwala ba kayo na yung araw ng Sabado ng ating Panginoon Jesus ay nasa libingan? Yun ay bahagi ng plano ng Diyos. Bahagi yun. Kaya makikita nyo yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama, and then yung kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay, napapunta siya sa libingan, and then nagkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Yun, lahat yun ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya kung meron tayo sa ating buhay ngayon na nararanasan na silensyo ang Diyos, hindi natin nararanasan yung pagtanggap sa kanyang mga pangako, kasama yan sa plano ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay sasakripisyo. Ipinaalam ng ating Panginoong Jesus na siya ay papatayin. Hindi naman sikreto yan. Binanggit niya sa kanyang mga alagad. At sinabi niya na sa ikatatlong araw, siya ay mabubuhay na muli. Pero hindi ito naunawaan ng mga alagad. Hindi nila naunawaan yung kahulugan ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya nang dumating yung araw ng Sabado, nagkaroon sila ng uncertainties, nagkaroon sila ng takot, gaya na sinabi ko kanina, nagkaroon sila ng pagdududa doon sa kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesus. Kasi bakit? Ang ating Panginoong Jesus, nung time na kasama nila, nung hindi pa nagkakaroon ng pagkamatay ang ating Panginoong Jesus nung araw ng Biyernes, lahat ng mga bagay na kaya niya gawin ay magagawa niya. Ang ultimong bumuhay ng mga patay. Lahat yun nasaksihan ng mga alagad. Pero kung naging napakalaking duda sa kanila o yung pagtatanong nila sa buhay nila, nung maranasan nila na dumating yung araw ng Sabado matapos mamatay ang ating Panginoon Jesus. Ano yung mga naging katanungan sa kanila? Bakit namatay ang ating Panginoon Jesus?
Kasi katunayan, sinabi ni Jesus Christ sa mga alagad na siya mamamatay na, hindi naunawa ni Pedro yung bagay na yun. Kaya sabi niya, Panginoon, hindi dapat mangyari sa inyo ito. Kaya malaking katanungan sa kanila, bakit namatay ang kanilang Panginoon? Ang kanilang Mesyas. Di ba? Si Jesus ba ay talagang Mesyas? Kung siya'y tagapagligtas, bakit siya namatay nung time na yun? Ay, yung araw kasi ng Sabado, patay ang ating Panginoon Jesus, nasa libingan. Pero bagaman siya'y namatay, bakit nagawa niya yung mga himalang bagay na hindi ganun kasimpleng gawin maliban siya isang Mesyas, kagaya ng ating Panginoon Jesus? Sa tanong ng mga alagad, ano ngayon ang mangyayari sa kanila? Yung kanilang leader, yung kanilang Panginoon, yung kanilang Mesyas na tinatawag, ano ngayon ang mangyayari sa kanila? Wala na ang ating Panginoon Jesus. Sila ba ay aarestuhin din? Sila ba ay papatayin din ng mga tao na pumatay sa ating Panginoon Jesus? Di ba? Napakaraming katanungan na ito yung kumain, na ito yung nagbigay ng problema sa mga alagad, na pwedeng i-apply din natin sa ating buhay. Na ito na may talagang nasasalamin din natin nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano. Di ba? Na tila baga kapag dumating yung time na ang tugon o yung presensya ng Diyos ay nawala sa atin, ang pakiramdam natin ay para bagang wala ang Diyos sa atin, malayo ang Diyos sa atin, iniisip natin yung ginagawa natin ay wala ng kabuluhan. Iniisip natin yung ating paglilingkod ay tila baga wala lang, kasi walang nangyayari sa ating buhay. Yung mga katanungan na, lalo't sa panahon ito na, bakit inaalaw ng Diyos ang pandemic? Bakit inaalaw ng Diyos ang maraming mamatay? Bunga ng karamdaman na ito. Bakit hinahayaan ng Diyos na tayo dumating sa punto na tila baga hindi natin maranasan ang pagpapagaling niya dahil tayo mayroong karamdaman? Pwedeng sabihin o pwede nating isipin o pwede mong isipin, kapatid, na sa panahon ito ay silensyo ang Diyos sa iyong buhay. Sa matagal na panahon na ikay mayroong karamdaman, gaano mo katagal aantayin yung kanyang tugon? Gaano katagal natin maririnig ang tinig ng Diyos? Bakit siya lubhang napakatahimik patungkol sa ating mga kahilingan? Totoo, talagang lahat tayo makakaranas ng mga problema sa ating buhay. Pero pakatandaan lamang natin, mga kapatid, gaya ng pangalawang katotohanan na tila baga wala ang presensya ng Diyos, we are right in the middle of God's plan. Bahagi yan sa plano ng ating Diyos. Kaya sabi nga, nagpe-presyon tayo tuloy na dahil sa hindi natutugon yung ating panalangin, merong mali na nangyayari sa atin. Pero siyempre, ang isang maling pagkaunawa ng mga tao, lalo higit ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, yung kapag ikaw ay tunay na nagtatapak sa Diyos, hindi ka makakaranas ng problema, tila baga ang pagpapala ay laging nag-uumapaw, laging naririyan. Yun ang maling kaisipan. Na kapag iniisip natin na tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos, yung mga bagay na yun, mangyayari sa atin yung kasaganaan, yung walang problema sa ating buhay. Hindi po. Bahagi ng ating pagkatawag ay yung tila baga marami tayong problema ang nararanasan. Ngayon, siyempre, bakit tayo nakakaranas ng ganito? Bakit natin nararamdaman yung tinatawag na sa kabila na tayo na may naniniwala na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan, naririyan ng Diyos? Bakit sa kabila na yun ay alam natin bilang mga anak ng Diyos, bakit nagkakaroon pa rin tayo ng uncertainties? Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, ayaw natin magantay. Madali tayong magsawa sa pag-antay. Hindi natin naiisip o nalilimutan natin yung matiyaga nating pag-aantay ay nagpapatatag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
Yan yung humuhubog. Paano mo masasabing ikay matyaga? Ikay nananampalataya kung hindi ka naman makapag-antay at hindi ka makapagtiwala. Di ba? Mahirap. Yan ang katotohanan, talagang mahirap. Pero siyempre, nangyayari yan. Pero magpakatatag tayo. Kung meron mang pangit na nangyayari, gaya na naranasan ng mga alagad, yung tinatawag na Black Saturday o yung Saturday na tinatawag na yon, bahagi yan ng buhay paglilingkod natin. Pangatlo, na dapat nating makita rito, great faith produces great answer. But great faith requires great waiting. Yung matinding pananampalataya ay nagbubunga ng mga matitinding pagpapala, kasagutan sa ating mga panalangin. Pero siyempre, yung matinding pananampalataya na yan ay dapat manggaling o mapatatag sa tinatawag na pagiging mapag-antay natin. Di ba? Alam natin kung paanong sa pananampalataya natin ay napakahalaga ng pag-aantay. Pero siyempre, ang pananampalataya, hindi naman yan paninda na pwede mong orderin na biglang darating na lamang sa iyo. Ang pananampalataya, iyan ay individually na de-develop sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Yan ay dine-develop sa ating buhay. Hindi yan kung malakas ang pananampalataya ng anak mo, malakas ka na rin. Individual yan. Kailangang mag-grow, manorish sa pamamagitan ng mga karanasan, mga pagsasanay. Yan ang pananampalataya. Kaya kung gusto mo na ikaw, kapatid, ay tumanggap ng malaking pagpapala, ng malaking katugunan sa iyong panalangin, pinakailangan matumbasan niya ng malaking pananampalataya sa iyong buhay. Matinding pag-aantay. Kasi ang isang taong hindi nag-aantay, hindi umasa, walang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang likas ng tao kapag hindi na nakakita yung nangyayari o yung gusto niya, nawawala na yung kanyang interest. Nawawala na yung sikhay ng kanyang paglilingkod. Kasi bakit? Yung pananampalataya ay naapektuhan. Faith is the evidence of things not seen. Diba? Sabi rito, ang pananampalataya, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita, na alam nating inaasahan natin, na ating tatanggapin. Diba? Ganun ang prayer eh. Diba? Kaya tayo sa ating pananalangin, napakahalaga ng tinatawag na pananampalataya. Ay sabi nga, huwag umasa, tumanggap ang isang tao namang hindi naniniwala. Mahalaga yan mga kapatid. Diba? At maliwanag yan sa ngayon sa ating pinag-aaralan maging sa salita ng Diyos. Sa naranasan ng mga lingkod ng Diyos ang sinauna, gaano man katagal ang gawing pag-antay natin sa kanyang tugon sa tugon ng ating Diyos, hindi nasasayang ang panahong tayo ay nag-antay sa laki ng pagpapala na kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Diba? Ulitin ko, talagang iyang tinatawag na absence ng response o yung tila baga kawalan ng tugon ng Diyos. Yan ay very frustrating. Talagang marami nakakaranas niyan. Pero siyempre meron pa rin patuloy na itinuturo ang ating Diyos. May tinuturo ang ating Diyos na baka kinakailangang i-refocus natin ang ating kaisipan, yung ating vision. Diba? Baka tayo nawawalan ng pag-asa. Diba? Sa panahong ito ng pandemya, kahit sa mga Kristiyano, tila baga nakakarinig tayo ng mga question, ng mga reklamo, nakapahayagan na tila baga walang alam ang Diyos sa nangyayaring ito. Na hindi tayo makapagtiwala na merong plano ng Diyos kung bakit ito nangyayari sa bawat isa sa atin o sa mundong ibabaw. Diba? Na ang kailangan ay pumatatag tayo. Umasa na matapos ang pangyayaring ito, yung the best, ang atin naman tatanggapin mula sa Diyos. Diba? Pang-apat, kapag tayo nakakaranas ng
ng day of silence sa ating buhay paglilingkod, sa ating buhay pananampalataya. Sabi rito, keep walking in the same direction through the silence. Kahit tila baga walang tugon ng Diyos. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, kung ano yung sinabi sa iyo ng Diyos, yung huling sinabi sa iyo ng Diyos, bilang pangitain sa iglesia at sa iyong sarili, lakaran yun. Magtiwala ka. Diba? Ang tanong na marami, ano ba yung dapat gawin sa panahon ito? Na tila baga walang instruction. Ang Diyos ay may instruction. Diba? Kung ano yung huli mong narinig, siyempre case-to-case basis yan. Depende sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pero siyempre, pag sa iglesia, sa kabuuan, ang instruction ay binibigay sa pamunuan. Na yun yung dapat sama-sama nating lakaran. Yun yung direksyon na ating tahakin. May pandemya man o wala. At sa ating personal na buhay, paglilingkod sa ating pamilya, merong sinasabi ang Diyos sa ating individual na dapat nating lakaran. Dapat nakapokus tayo, hindi sa problema. Dapat nakapokus tayo sa ating Panginoon Jesus. Bakit ko sinasabi ito? Kasi talagang dumarating sa maraming tao na tila baga kapag wala ng instruction, tutuloy ba tayo o hindi? Ito bang ating ginagawa ay okay pa? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Diba, nangyari yan sa mga Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay. Sa panahong ipinangako sa kanila yung lupang pangako, sa panahong ipinangako sila sa kanila yung Mesias na darating. Marami silang reklamo, marami silang tanong. Diba? Dumarating talaga sa tao yan. Kaya dahil dito, tayo man sa ating sarili, para bagang kinakailangan tigilan na natin to. Kasi bakit? Kasi tila baga wala naman yung presensya ng Diyos. Yung kanyang instruction ay wala. Pero siyempre, kung hindi man tayo agad nakakarinig ng tungkol sa Diyos, magpatuloy lang tayo. Kasi ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang patuloy na nagpapahayag sa atin. Nagsasabi sa atin ng direksyon. Sa panahong tulad nito, ano yung ating dapat gawin? Sa panahong meron tayong problema, sa panahon na tila baga walang tugon, magpatuloy lamang tayo. Keep walking in the direction that God last pointed to us. Diba? Alam nyo, based sa aking experience, ako bilang lingkod ng Diyos, based sa aking experience, may mga binibigay na pangitain ng Diyos. At kung dumating man yung mga problema habang isinasagawa yung kanyang pangitain na binigay sa inyong lingkod, nagpapatuloy pa rin. Hindi yun nababago. Kasi bakit? Kapag gusto kasi ng Diyos na baguhin, kinakausap niya ang kanyang mga lingkod. Kaya kung walang sinasabi ng Diyos, tuloy lang tayo. Kung ano yung sinabi ng Diyos, tuloy lang. Na dapat natin gawin. Hindi dapat maapektuhan ng mga hindi niya pagtugon sa panahong kailangan natin ang kanyang tugon. Pananampalataya, nagtiwala lang tayo. May dahilan ng Diyos kung bakit hindi agad siya tumutugon sa atin. Alam na natin lahat yun. At panghuli, in the days of silence, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Sabi niya, He will never leave us. He will go with us. Yun ang pangako ng Diyos. Alam niyo, sa New Testament, merong napakasarap na talata na sa panahon ito ay matibay nating panghawakan. Ang sabi sa Hebreo 13:5, sabi rito sa New Testament, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang Diyos ang nagsabi nito.
Kaya kung may time na dumarating na tila baga tahimik ang Diyos, walang tugon ng Diyos, ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Actually, itong talatang ito sa New Testament, yan ay hinalaw dun sa Old Testament na nasulat sa Deuteronomio 31:6. Ang sabi rito, magpakatatag kayo, laksan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya mahalaga yun eh. Napakahalaga nun. Yung magkaroon tayo sa ating puso na maging buong-buo tayo, hindi katulad nung nangyari sa panahon ng mga alagad, nang dumating yung araw ng Sabado, nang mamatay ang ating Panginoon Jesus ng Biyernes, nagkaroon na sila ng kaguluhinanan. Katunayan si Peter, mula sa pangingisda, tinawag ng Diyos bilang alagad. And then, nung namatay si Jesus Christ, bumalik uli sa pangingisda, sa dati niyang buhay. Hindi ganon. Dapat makita natin na tayo ay may pangako ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Gaya ng mga nangyari sa mga Israelita nung sila papasok na sa lupang Kanaan. Basahin niyo yung kasaysayan. Nang ang mga Israelita ay papasok na sa lupang Kanaan. Iyon yung time na sinabi ng Diyos na yung kanilang leader na si Moises, mamamatay na. Hindi ganun kadali yun. Yung papasok ka sa isang lupang pangako, sa isang lugar na foreign sa'yo, tapos sasabihin sa'yo ng leader mo, mawawala na. Hindi ganun kadali yun. Meron kang kaguluhan, uncertainties. Pagkatapos, ito, sinasabi na si Joshua ang magiging leader sa pagpasok sa Kanaan, na hindi pa naman napapatunayan yung kanyang leadership. At sa pagpasok na yon, ang papasukin ng mga obstacle ay mga higante. Diba? Hindi ganun kadali yun. Mahirap. Pero ano sabi ng Diyos? Kina Joshua, be strong, be courageous. Magpakalakas ka, magpakatapang. Diyos ang may sabi nun. Ano yung dalawang pangako kasi? Bakit? Bakit nagawa ng mga Israelita na makapasok sa pangunguna ni Joshua? Kasi may pangako ng Diyos. Ano yung pangako? He will never leave them and He will go with them. Yun ang pangako ng Diyos eh. Ngayon sa ating buhay, diba sabi nga, mas mabuti pang lumakad ka sa dilim na kasama mo ang Diyos isa doon sa lumakad ka sa liwanag ng kasama mong tao. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag ikay nasa kadiliman, hindi mo nakikita ang mga nasa paligid. Hindi mo nakikita ang mga pangyayari. Hindi mo nakikita ang mga mangyayari. Nakatatakot. Pero magtiwala tayo basta kasama natin ang Diyos. Ang sabi niya, hindi na tayo iiwan, hindi tayo bababayaan. Bakit nagawa ng Israelita yon? Sa kabila na unproven yung leadership ni Joshua, sa kabila ng kanilang kakaharapin ng mga higante, nagawa nila kasi bakit? God was with them. And God went before them. Hindi lamang basta nasa sa kanila ang Diyos, kundi sinamahan sila ng Diyos. Diba? Mahalaga yung idea na yun, yung dalawang idea na yun sa ating buhay ngayon, na sinisimbolo ng tinatawag na Black Saturday. Panahon na tila pagawala ang Diyos. Bagaman alam nating nandiyan ang Diyos, pero hindi natin nararamdaman yung tugon ng Diyos sa ating mga kahilingan. Magtiwala tayo doon sa mahalagang bagay na yun. Nasabi rito, God is with us. And He will walk before us. Kasama natin Diyos. Alam niyo sa pagtatapos, ang COVID-19 ay nating naranasan, o yung pandemic, mahigit 1 taon na. Mahigit 1 taon na tayo nakakaranas ng suffering. Yung iba ay nakaranas ng matinding pagbagsak, at yung iba ay nasa brink of failing. Nasa malapit na rin ang pagbagsak. Yung kanilang livelihood, yung kanilang mga businesses, yung kanilang mga
pag-aaral, pamilya, gobyerno, mga buhay ng tao, bunga ng mahigit na 1 taong pandemic na ito. Marami ang bumagsak. Pero sa kabila nun, marami ang nananalangin. Marami ang lumuluha. Marami ang tumatawag sa Diyos. Marami ang nag-aantay ng katugunan. But still, there is silence. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang pandemya na ito. Kaya dahil dito, ang mga tao ay discouraged. Maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa. Pero siyempre, sa umagang ito, alalahanin natin ang mensahe ng Diyos. God knows what He is doing. Alam niya ang nangyayari sa mundo. And everything is on schedule. Walang aksidente sa Diyos. Ang lahat ng mga pangyayari, sang-ayon niya sa kanyang itinakda. Nang si Kristo Jesus ay namatay ng araw ng Biyernes, there was silence on the next day, which is Saturday. What happened to the disciples on that day? Confused, scared, depressed. They have lots of questioning. They don't know what to do. Hindi nila alam ang kanilang mga gagawin. Pero siyempre, sa umagang to, pinaunawa sa atin ng Diyos na ang bahaging iyon ng ating buhay o ang bahaging ito ng ating buhay ay kasama sa plano ng Diyos. At ang Diyos, perpekto ang kanyang plano para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Uulitin ko, matapos yung tinatawag na Day of Silence, yung Sabado, dumating yung Easter Sunday, araw na kung saan tinupad ng ating Diyos Ama yung kanyang pangako ng ating Panginoong Sus ay mabubuhay na maguli. Diba? Jesus Christ rose from the dead para sa pinakamalaking biyaya na ating tatanggapin o tinanggap. Ito yung kaligtasan mula sa kamatayan. Ngayon, ang isang malaking katanungan bilang pagtatapos. Are you having a day of silence? Gaano kahaba yung araw na tila baga hindi ka tinutugon ng Diyos? Gaano kabigat yung nararanasan mong mga araw na tila baga silensyo ng Diyos? Kapatid, mga kaibigan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nangangako at ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa Jeremias 29:11, sabi rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Purihin ng Diyos sa umagang to, ang mensahe ng araw ng Sabado o yung araw na silensyo ang Diyos ay magdulot sa atin ng isang matatag at matibay na pananampalataya na punong-puno ng pag-asa. Purihin ng Diyos sa umagang to. Palakpakan natin ang Diyos sa mga